po ang Diyos na buhay at may balik yan. Meron bang balik yan? Purihin po ang Diyos. Kayo po ay di mga Bible. Kasama natin sa buksan po natin sa aklat po ng 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3. Kita nyo na mga kapatid. 1 Samuel chapter 3 verse 1, sabi ng Bible, ESV po ang gamit ko ngayong umaga. Thank you kayo. 1 Samuel chapter 3 verse 1, sabi ng ESV, now the young man saw Samuel was ministering to the Lord under Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. Now the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli, and the word of the Lord was rare, and there was no frequent vision. There was no frequent vision. Let's pray. Lord, salamat po. Aming kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Magpakahayag ka na po at patuloy ang Diyos na ay bigyan namin sa iyo ang papuri at parangal. Hiling namin ang gabay, tulong, katalinuhan na hatid po ng banal na Espiritu, dalhin kami sa katotohanan sa araw po nito. Marami pong salamat at sa iyo namin alay ang oras na ito sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Tayo po magsasabi ng malakas na amin. Okay, 1 Samuel chapter 3, the silence that ends the nation. Wala kayo na the silence that ends the nation po yan. Sabi po ng 1 Samuel, now the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli, and the word of the Lord was rare in those days, and there was no frequent vision. Okay. Bahagi po ito ng Lost Generation series. Yun nga lang, ginawa ko siya ng outline ngayon pag umaga. At kung meron po kayong dagdag, let us open in Judges chapter 2 verse 10. Another verse po, Judges 2:10. Buksan natin sa mga hukom, kabanatang 2, ang talata po ay 10. Yan. Sabi po ng Judges chapter 2 verse 10, and all that generation also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the word of the Lord that He had done for Israel. Okay, so yan po yung historical background po niya. At 1 Samuel chapter 3 was a silent chapter. Ito po ay tahimik. Noong mga panahon po na to, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan na ating binabasa, merong isang promising na propeta ng pangalan ng Samuel na namamalagi sa kanyang guro na ang pangalan ay si Eli. At ang sabi po ng banal na kasulatan noong mga panahon na yun, ang salita ng Panginoon ay sabi po ng banal na kasulatan ay bibihira. No? Sa mga panahon na yun, bibihira po ang salita ng Panginoon at walang mga pangitain. So makikita natin, noong mga panahon na yun, very silent po. Silent po yung time po na yan. Diba? Nakita nyo naman, noong mga past few, mga nakailang linggo, nakikita natin yung mga binabanggit po ng 1 Samuel ng Judges. Makikita nyo na ang bayan Israel ay namamahinga for 40 years. Naranasan nila yung kapahinga sa loob po ng 40 taon. Diba? Namamahinga sila within 40 years. Masaya po ang mga kapatid. Masasaya po sila after 40 years. No? At pagkatapos po na in those days, sabi ng Judges, chapter 21, verse 26, and in those days there was slowly in Israel, everyone did was right in the eyes of everyone. Was right in his own eyes.
ginagawa nila yung lahat ng gusto nila. Walang hari. That time. At wala rin propeta. So wala pong propeta, walang hari at that time, na walang mention po ang banal na kasulatan. At ang pagdating po ng 1 Samuel chapter 3, makikita niyo yung silence. The silence that ends the nation. Yung katahimikan po ng ating Panginoon. Walang nangangamusta. Nag-i-echo po yung narinig natin ng Wednesday, di ba? Narinig naman ng Wednesday, ang sakit ng ano, parang habang ini-exhort ni ate, salid yung parang kinukulit tayo unti-unti, di ba? Which is na nakikita natin na bilang Kristiyano, di ba, masakit yung tahimik. Kung walang nakaalala, walang kumusta sa iyo, no, sabi ko, parang even though na tayo naman talaga nangumusta, pero there are times talaga na nakakalimutan natin. At minsan nag-iisip tayo, bakit tahimik? No, ang unang Samuel po, kabanatang 3 ay panahon ng katahimikan. Yun nga lang, ang nakakalungkot doon, nung panahon ng katahimikan na yan, sabi ho ng Judges, kasi doon kinuha si Judges yan eh. Yung huling kabanata po ng Judges chapter 21, ang sabi ho ng banal na kasulatan ay ginagawa ng tao yung lahat ng gusto niya. Walang prophet, walang Joshua, no? Walang nagpapaalala. Sabi ng Judges chapter 2, may mga lagi, may mga henerasyon na sumunod, may mga henerasyon na sumunod, at yung mga sumunod at huling henerasyon na napupunta at nagpapakita mga henerasyon at mga lahi na hindi na nakakakilala sa Diyos. So yun po yung nakakatakot na scenario na pwede natin makita. Pagdating po sa Judges chapter 3, makikita natin yung katahimikan. Sabi niya na walang open vision, walang pangitain, walang propesiya, no? Tahimik ang bayan, pero delikado po yun. Yung katahimikan po na yun. Now, mas maiintindihan natin yan, yung katahimikan po na yan, babalik tayo dun sa mga lumipas na chapter. No, binalikan po natin yung chapter po na yun, makikita nyo, pagsimula po ng mga hukom, nananagana sila for 40 years, tapos babalik sila sa kasalanan. Mananagana sila ulit for 40 years, babalik ulit sila sa kasalanan. Mananagana sila for 40 years, mananatili sila masagana for 40 years, babalik na naman sila sa pagkakasala. So, pare-pares lang yung cycle na nararanasan po ng bayan ng Israel sa mga panahon po na yun. At mga kapatid, yung 40 years na yan, talagang masasabi natin, mabuti. Yun nga lang, dumarating yung time na ang mga umuusbong ng mga bagong henerasyon, hindi nakilala si Lord. Hindi ang gawa ng Panginoon ay hindi na. So ngayon, kabanatang 3 ng aklat ni Samuel, makikita natin tahimik. Tahimik po, nag-start po yan, doon po sa chapter 3 verse 1, walang propesiya, walang pangitain. Delikado po yun, pag gano'n ang labanan, walang prophecy, walang walang pangitain, mga kapatid, no, bakit gano'n? Yan ang question. Bakit ganon? Kung babatuhin natin ang tanong niya, bakit tahimik ang Diyos? Bakit tahimik ang Diyos? Walang propeta. Kasi yung Joshua patay na eh. Wala na si Joshua na national leader nila. At sabi ho ng banal na kasulatan sa aklat ng mga Hukom 21, yung last verse, and lahat ng mga tao, ginagawa na lang nila yung gusto nila. Ibig sabihin, mga kapatid, makikita po natin dito yung tinatawag na spiritual decline. So, merong spiritual decline ng dahilan kung bakit tahimik ang Diyos. Ano ba pwede natin makita? Maraming bagay, merong religious desecration, merong kakulangan, abuse, no? Yung pag-aabuso dun sa religious desecration, na-abuso ang religion, na-abuso pa yung sakripisyo. Kasi babalikan natin yung 1 Samuel chapter 1, 1 Samuel chapter 2, 1 Samuel chapter 3 today na pinag-uusapan natin
Until 1 Samuel chapter 4 and 1 Samuel chapter 5, you can see yung huling-huling nangyari sa kanila. Kasi po, ang unang Samuel, kabanatang 4 at ang kabanatang 5, doon na po tuluyang bumagsak ang bayan ng Israel. No? Tinalo na po sila ng mga Pilisteo. So yun po yung pinakadulong conclusion ng story niya. Yun po yung narrative po, mga kapatid, ng Judges po na yan. No, pagdating ng Samuel, sabi na, there's no open vision, there is no prophecy. Mga kapatid, national decline, religious desecration, kung makikita nyo mga kapatid, from chapter 1, mga kapatid, yung era, yung transition, nagsisimula na. From chapter 1, mga kapatid, nagsisimula na yung transitional era, mga kapatid, from Judges, papunta sa mga propeta. Kaya po, pagbabasahin yung 1 Samuel chapter 1, may ini-introduce ng propeta. Diba? Sabi ng those days, sabi na, meron isang babae na ang pangalan ay Hannah at wala siyang anak, siya ay baog. No? At ang asawa ay si Elkanah na nag-o-offer sila, then baog siya, dinidespise siya ng kanyang mga until such time na nalangin si Hannah sa ating Panginoon, and then ang sabi po ng high priest, bakit ang lasing ka ba? Chapter 1. Sabi na, hindi po ako lasing, ako'y nananalangin ng aking puso sa ating Panginoon. Ano po ginawa ng ating Panginoon? At sumunod at tumugon ng Diyos, si Hannah po ay nagdalang tao at ipinanganak si Propeta Samuel. At ang pangako po ni Hannah, makikita nyo din ng historical background, makikita nyo yung kasaysayan sa 1 Samuel chapter 3, bakit nandun si Samuel doon na lumaki sa piling ni Eli. Diba? Sa ano na? Sa Besteflo? Sanctuario? Nandun na siya. Bakit? Kasi nung nabuntis si Ana, ang sabi na si Samuel ay ibibigay ko sa ating Panginoon. Buong buhay niya. So yun po yung naging sistema nung naipanganak na si Propeta Samuel at that time, hindi pa naman talaga kilala, no? Kasi nandun yung decline eh. Nandun yung spiritual na katahimikan sa bayan Israel at that time. Sabi nga po ng Judges 21, babalikan ko kayo sa Judges 21, lahat ng tao ginagawa lahat ng gusto nila. So merong problema, may spiritual decline, may tumayong mga henerasyon na hindi nakilala ang Diyos. Tapos na yung kapanahunan ng mga hukom. Tapos na din yung leadership era ni Joshua. So wala na sila. Wala nang leader na pwedeng tumayo sa kanila. Kaya nga yung Joshua, kabanatang 24, kinausap ni Joshua ang bayang Israel. Ang sabi niya, mangako kayo. Ako at ang aking buong sambahayan, kami maglilingkod sa ating Panginoon. Sabi na, susunod kami. Ang sagot ng mga tao, ang sagot ni Joshua, hindi na kayang sumunod sa Diyos. Sabi na, mamalagi sa amin ang kaparusahan ng Diyos pag hindi kami sumunod. So yun po yung senaryo, no? Yun po yung panahon na yun. At ngayon, papasok na po tayo doon sa panahon na kailangan na ng Panginoon na magtayo ng isang propeta. At papasok na po doon yung 1 Samuel chapter 1. Sa pamamagitan po ng panalangin ni Hannah na wala akong anak, Lord. Pag nagkaanak ako, ibibigay ko sa iyo. Nung naipanganak po si Samuel, si Propeta Samuel, at that time, di ba siya prophet, na natili siya doon sa templo, sa pamamagitan ng high priest na si Eli, or na si Eli. So, dinala po siya doon, mga kapatid, at doon siya lumaki. Bata pa po si Samuel at that time. Bata pa siya. No? Siya po yung isa sa pinakabata na naglilingkod sa templo na nakikita niya yung lahat ng klase at uri na nangyayari sa loob ng pag-aalay. Tawag sa kanya apprentice. So, bantay siya. Doon sa natutulog, then sabi po doon sa tinatawag na geographical history nito,
mga kapatid, ang bahay daw ni high priest na si Eli katabi ng higaan ni Samuel. Kasi nga po, si Eli noong mga panahon na yun, malabo na ang mata't matanda na. Okay, so yun po yung mga simpleng background na makikita nyo. Pero, tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. No? Sabi ng Biblia, 1 Samuel chapter 1, unti-unti nang nag-i-introduce ang Panginoon ng panibagong sistema. Naglalagay na ang Panginoon at magtatayo na ng Panginoon ng isang propeta. Kasi ang susunod po na era, pagkatapos ng propeta, ano na? Ano na hihingi nila? Hari na, di ba? So from judges to prophet to king. So yun po yung kapanahunan, yun yung era, mga kapatid. Sabi po ng audience nito, okay, sino ba yung audience po ng First Samuel? Ang audience po ng First Samuel, the people of Israel, specifically those living during the transition from the era of judges to the monarchy. So transitional time na po siya. From judges to prophet to monarchy or king. 970 to 722 BC po yan. The whole narrative addresses the nation needing to understand obedience to God, highlighting the rise of Samuel as a faithful prophet to replace the corrupt priesthood of Eli, which is ang Samuel ng banal na kasulatan. Si Eli po is, high priest Eli came from the tribe of Levi. So yun transitional na. Okay? So question, balik tayo sa chapter 3. Bakit tahimik ang chapter 3? Diba? Bakit po tahimik yung chapter 3? Na? Bakit tahimik po yung chapter 3? Kasi yung sagot na ano sa chapter 2. Para hindi na kayo naligaw, huwag na kayo pumunta sa kung saan. Kasi yung judgment is from chapter 4 up to chapter 5. Kasi ang bayang Israel ay gagapiin ng mga Pilisteo, makukuha ang kabanang tipan, dadalhin kay, ano na dadalhin? Kay Dagon ba? Dadalhin? Tapos, mga kapatid, bababa na yung paghuhukom ng Panginoon sa buong sambahayan ni Eli. Yan po ay mababasa from chapter 4 up to chapter 5, yung judgment. Okay? So chapter 3, ang sabi niya, the young man Samuel was ministering to the Lord under Eli, and the word of the Lord was rare on those times. So very rare po siya. No, ibig sabihin po ng rare, at hindi ibig sabihin tahimik ang Diyos. Pag ang Diyos tahimik, something may problema. Meron dapat ayusin. Yun nga lang, at that time, wala pa kasing itinatayo ang Diyos. Kaya tahimik po yung panahon na yun, dahil walang open vision, mga kapatid, walang open vision na mababasa nyo, kasi kung pupuntahan nyo po yung 1 Samuel chapter 3, dalawang structure ang makikita nyo. From verse 1 up to verse 10, you can see the calling of Samuel. Verse 11 hanggang verse 14, makikita nyo po yung judgment na i-impose ng ating Panginoon sa buong sambahayan ni Eli. No, marami po yan. Kung babasahin nyo po yan, mga kapatid, from chapter 3, sa buong kabanata po ng chapter 3, makikita nyo, sabi po doon sa verse 1 up to verse 10, tinawag ng Panginoon si Samuel bilang tagabantay po ni Eli. Okay? So tagabantay po siya ni Eli at that time, whose eyes had begun to grow dim, so that he could not see, was lying down in a sore place. Matanda na kasi yung Eli. So si Samuel, nung naging taga-alalay niya, taga-paalala sa kanya, sabi nga dyan, pag si Eli daw po'y natutulog, si Samuel yung taga-basa. Diba? Ano kaya binabasa sa kanya? Nursery rhyme? No, pag patutulog niya na siya, kung gusto matulog na ni Eli, di siya makatulog, tatawagin si Samuel,
babasahin sa kanya yung Torah. So naging apprentice po si Samuel ang naging tagabantay po sa kanya. Then came across in verse 2 and verse 3 and verse 4, mga kapatid, habang sila ay natutulog na hanggang verse 10, makikita nyo nung pinapatay na niya yung lampara, no, malapit kasi ang higaan ni Samuel po doon sa higaan ni Eli dahil siya nga po ibantay ng matanda na malabo ang mata. Dumating ang panahon, dumating ang tawag ng Diyos. Sabi po ng verse 4 hanggang verse 10. Ano po nangyari? Meron tumatawag sa loob ng templo. Diba? Sabi na, Samuel! Tama ba? Ano ko na tinawag? Samuel! No, you take notice of that. Yung salitang Samuel na yun, doon po sa verse 4, makikita nyo isang Samuel lang. Okay, yung first calling now was to first Samuel. Now, yung tugon po ni Samuel doon, ano sabi na? Here am I. Here I am. Here I am po yun. Here I am. Akala na, tinatawag siya ni ng matandang Eli, yung kanyang amo. Andito po ako, bakit po ako tinatawag? Sabi na, hindi kita tinatawag. Sige, matulog ka na. The second time around, bago dumating yung verse 10, may tumawag ulit. Okay? Sabi ng verse 6, again, the voice came from nowhere, said, Samuel! Di nagising ulit yung Samuel. Ang sabi na, here I am. For you have called me. Punta sa akin, Eli, sabi na, tinawag muli ako. Sabi na, hindi kita tinawag. Bumalik ka na doon sa iyong higaan. And in verse 8, you can see one of the things na pwede natin makita. So, on verse 8, and the Lord called Samuel again the third time. Third time na po yun. Pagdating ng verse 10, kung titignan niyo yung praises po ng verse 10, dalawang Samuel na yung tumatawag. Ibig sabihin, emphasis na yung calling na tumatawag sa kanya. Okay? Nung una, Samuel lang. Samuel! Pangalawang Samuel ulit. Sagot ni Samuel, here I am. Pangalawang tugon ni Samuel, here I am. Pangatlong tawag, Samuel, here I am. Pagdating verse 10, Samuel! Now, if you note sa emphasis, mga kapatid, na binibigyan ng halaga na meron na talagang tumatawag at naramdaman na ni Eli na ang Panginoon na ang kumakausap kay Samuel. Kaya ang sabi ni Eli, pag tinawag ka ulit, ito sasabihin mo, speak, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. Sabi ng verse 10. Yung last na tinawag sa kanyang Samuel, it is a portion, it is an important calling na ibinibigay na ng Panginoon sa kanya. Third time siyang tinawag, and the fourth time was a strong emphasis, ibig sabihin, kailangan nilang kausapin ng Panginoon. So makikita niyo yung repetitive praise. Okay? Makikita niyo yung madalas namin sinasabi that every time na pag kayo makikinig, lagi nung titingnan yung mga paulit-ulit na sinasabi. Kagaya po nung tinawag si Samuel, sabi na, here I am. Pagdating po nung pangalawa, here I am pa rin. Pangatlo, here I am pa rin. Significantly, pag nababasa nyo yung word na here I am, sino kadalasan narinig nyo na nagsasabi mo? You trace it back on the New Testament and you can see very significant yung word na 3 times inuulit. When Peter, nung kinausap ng Panginoon si Peter, ano sabi na? Do you love me more than this? Do you love me more than this? Do you love me more than this? So, strong emphasis po yun. Ibig sabihin, nagbibigay ng mahalagang mensahe ang mga tinatawag na yun, that even si Christ himself sinabi na, here, the word I was used by Christ. Okay? So, strong emphasis po yun. So, nung nakita niya na, kinausap na, sabi ng verse 10, speak, magsalita ka, nakikinig ang iyong lingkod. So, ano po yung sumunod? Sabi ng verse 11, then the Lord
said to Samuel, Behold, I am about to do a thing in Israel in which the 2 ears of everyone who hears will tingle. Yung chapter 3, verse 1 up to 10, is the imperative calling of Samuel. The second structure from verse 11 hanggang last verse po niyan, mga kapatid, hanggang verse 14, sinasabi na ng Panginoon lahat ng gagawin niya sa bayan, sa buong sambayan ni Eli. Yan po ay mapabasa nyo in verse 11 hanggang verse 14. Nag-pronounce na siya ng judgment. Right? So yun po yung buong structure na makikita nyo. The first structure was in verse 1 up to verse 10, the calling. Then the second part, yung pangalawang bahagi from verse 11 up to verse 14, yung pronouncing of judgment. Bakit? Kasi sabi po ng chapter 3, di ba? Tahimik ang Diyos eh. Walang open vision, walang prophecy, walang pangitain, o simply because may problema ang bayan Israel. Mga kapatid, may problema po ang bayan Israel, mga kapatid, kaya ang Diyos tahimik. Yan po ay mababasa sa ikalawang Samuel, kabanatang 2, hanggang ang talata po ay 12. Kung titignan nyo sa Bible nila dyan, 1 Samuel chapter 2, ang verse 12, ang sabi na, Now, the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Yun yung problema ng 1 Samuel chapter 3. Yung problema ng 1 Samuel chapter 3, yung mga anak ni Eli, kinukonsinti niya. Yung mga anak ni Eli ay mga saserdote na hindi nakakakilala sa Diyos. At ang ginagawa pa ng mga anak ni Eli na to, mga worthless men, the customs of the priest with the people was that when anyone offered sacrifices, the priest servant, sila yun. Yung tatay nila yung high priest, sila yung servant, yung mga anak po ni Eli, ang sabi niya na men offered sacrifices in chapter 2, verse 13, ang sabi na, offered sacrifices, the priest servant would come while the meat was fallen with a 3 French pork. Meron pa tusok na ganun. Kinukuha na nila kung ano ang gusto nila that even hindi pa tapos yung sacrifice. So, dinedesecrate nila yung offering at niwawalang halaga nila ang ating Panginoon, and reason why, kaya mga kapatid, ang naging kadahilanan, si Eli at ang kanyang buong sambahayan ay tuluyan ang inalis sa priesthood ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung mga amang ito, chapter 4 and chapter 5, namatay lahat. Nalaglag si Eli dahil matanda na siya, nabali ang yung mga anak niya, nakipaglaban, patay din lahat. And then nagalit po ang ating Panginoon. Ang sabi niya, moreover, before the cat was burned, the priest servant and it man said, let them burn. Samuel must be steering before the Lord in chapter 2. Indeed, the Lord visited Hannah. Ayan. Binigyan na po ng judgment dyan, sabi ng verse 27, chapter 2, and then came a man of God to Eli and said to him, thus says the Lord. Disqualification na po yun. Kaya nung nagtayo na, nung nakitayo na, pero mo at that time, ang sabi niyan, I will make a thing. Gagawa ako ng isang bagay, actually hindi naman gagawa ng isang bagay, mag-pronounce ang Panginoon ng tingle po ang ibig sabihin doon. Ang lahat ng makakapakinig ng sasabihin ng Diyos ay magkakaroon ng tinatawag na shock amazement ang tawag po doon. Magugulat sila.
yung tingling of the ears. Mabibigla sila. Bakit nagkaganon? Sabi ng Panginoon, gagawa ako, sinabi ni Samuel, sabi ng Panginoon kay Samuel, sabihin mo si Eli, gagawa ako ng bagay. Sabi na in chapter 3, verse 11, and the Lord said to Samuel, behold, I am about to do a thing in Israel which the ears of everyone who hears it will tingle. On that day I will fulfill against Eli and all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew. Yung kasalanan ng mga anak niya, alam niya pala. For the iniquity that he knew because his sons were blaspheming God. Kaya nga ang sabi na, kahit anong offering pa yan, basta ang na-blaspheme mo, na-offend mo ay Diyos, ano pang offering ang pwede mong i-offer? Kaya ang sabi po doon, and he did not restrain them. Hindi mo sila pinigilan, pinabayaan mo lang sila. And you did not restrain them, therefore I swear in the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for sacrifices or offering forever. Disqualification forever na yun. Wala na sila. Tuloy na silang pinurahan ng ating Panginoon. So nakakalungkot, amen po ba? So nakakalungkot yung narrative po na yun. And then the Lord is good pa rin. Ang Diyos po ay napakabuti pa rin. Sa kabila ng katahimikan, sa kabila po ng pronouncing judgment, sa kabila po ng kapabayaan ng mga saserdote at ng kanyang mga anak, mabuti pa rin ang Diyos. Amen po ba? Mabuti pa rin po ang Diyos. Yun nga lang, ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga sinabi. Kung ano ang sinabi ng Panginoon kay Eli, nangyari po yun, chapter 4 at chapter 5. Yet, sa kabila po nun, ang Diyos po ay mabuti pa rin. Napakabuti pa rin po ng Panginoon. From fallen priesthood, kasi bagsak ang priesthood eh, nagtayo pa rin siya ng perfect priesthood dun sa katapuhan ni Samuel. Naglagay pa rin ng Diyos. Si Samuel pa rin ay itinayo po ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, from fallen priesthood, 1 Samuel chapter 2 verse 27, to a faithful priest. Kasi po ang kategory na tatayuan ni Samuel is a judge, a priest, and a prophet. So tatlo yung tatayuan niya eh. Siya yung magiging judge, siya yung magiging priest, at siya din yung magiging prophet. Nagawa po ba niya? Nagawa niya yun kay David, kay Saul. Nagawa po niya yun, nagpaalala siya. Sino ba? So naging ano po yun, sa kabila po ng kabutihan ng Panginoon, sa kabila po na bumagsak na yung priesthood, wala nang pag-asa ang bayan ng Israel. Chapter 4 and chapter 5, yung Ark of the Covenant have been taken away. Nakuha na nila yung Ark of the Covenant, ibinalik na lamang po ng ating Panginoon kasi hindi papayag ng Diyos na patuloy na bumagsak po ang kanyang bayan. So nagtayo ang Panginoon ng propeta, nagtayo ng Panginoon ng isang priest, nagtayo ang Panginoon ng isang mabuting propeta, saserdote, at isang mukhang sa pakatauhan ni Samuel. And God rises up Samuel para magkaroon ng direksyon ang bayan ni Israel. Kasi po kung babalikan nyo yung chapter 3, mga kapatid, yung word po doon na open vision, ibig sabihin nun, walang direksyon. Ang bayan ni Israel at that time, wala silang real word sa kanila at wala po silang open vision. Ang vision po nila obscure. So ang bayan ni Israel ay walang direksyon at that time. But God is good. Ang Diyos ay mabuti dahil ang Panginoon hindi tumigil
para hindi sakipin ang kanyang bayan. Itinayo niya si Samuel bilang pinakamabuting saserdote. Itinayo na si Samuel bilang isang mabuting propeta. Itinayo na si Samuel bilang isang mahusay na hukom. God rescues the fallen nation through Samuel. Kung titignan natin at pag-aaralan din po natin ng mga kapatid, makikita nyo yung significance po ng pagkasilang ni Samuel. Iba yung pagkakasilang ni Samuel eh. Nung isinilang si Samuel, ang kadahilanan po ng Panginoon, bakit ibinigay si Samuel, is to rescue the people of Israel from bitterness to blessing. Kasi polo na sila eh. Kailangan nila ng prophet from bitterness, mga kapatid, to blessing. Itinayo po at isinilang ang propeta Samuel para po i-rescue yung kanyang bayan, bigyan ng direction yung kanyang bayan. And the second thing na dapat kilala na maganda, pero pwede natin makikita niyo po doon, reason why, bakit naglagay po, mga kapatid, ang 2 Samuel, nakikinig niyo yung 2 Samuel, ano meron sa 2 Samuel, 1 Samuel chapter 2? So, mapansin na ito eh. 1 Samuel chapter 2. Yung 1 Samuel chapter 2, Hannah's prayer. 1 Samuel chapter 2, Hannah's prayer po yan. Okay? In other Hebrew translation, hindi lamang po yan prayer. Ano po tawag dyan? Magnificat. Yan po yung pronunciation, yung pronouncement, ang offering, prayer with thanksgiving ni Hannah nung ibinigay ng Panginoon si Samuel as a prophet to the nation. Ano ang sabi na, my heart exalts in the Lord, my strength be exalted in the Lord. My mouth declares my enemies because I rejoice in your salvation. So, ibig sabihin, God is declaring salvation. Amen? Amen po ba? That was the first Magnificat. And then in the New Testament, ano namang Magnificat ang mababasa nyo? Meron po ba sa New Testament? The Magnificat of Mary. Diba si Mary din yung sinisigaw, my soul extol in the Lord of my salvation. In the Old Testament, God is pronouncing salvation. And in the New Testament, God is pronouncing salvation again through the Lord Jesus Christ. Through Samuel in the Old Testament, through Christ in the New Testament. Old Testament and New Testament are being prophesied by the Lord that salvation will come. Amen po ba? So yun yung makikita nyo na as you observe this, Hannah's story transition was from bitterness to blessing, from barrenness to birth. From without prophecy and without vision, nagkaroon ng pag-asa sa pamamagitan ng Samuel. From bitterness to blessing, from the Magnificat of Hannah's prayer, from the Mary's prayer of thanksgiving in the New Testament, ang sabi na, my soul extols in the Lord, nagkaroon my salvation. Same Magnificat are being pronounced from Old Testament to New Testament. Same avenue. Same declaration of salvation. Same hope. Kahit po tahimik ang bansa, meron pa rin Diyos na nakikinig. At nagtatayo pa rin po ang ating Panginoon. When Ismael was being born, salvation comes. When Christ was born, salvation also comes. Amen po ba? Alam niyo po tawag doon? Ang tawag po doon, this is the trajectory of the gospel.
This is the trajectory of the gospel. God takes our bitter, our barrenness of spiritual state in our inability to save ourselves and bring the new life, which is Christ Jesus, our Lord and Savior. Galing yung connections niya. Nakita natin yung connections niya, no, yung kanta ni yung kanta po ni yung kanta ni Hannah, nung kumakanta si Hannah, ang sabi na, the song of Hannah in verse 7, chapter 2, verse 10, and very significant, in Luke chapter 1, verse 46, makikita nyo yung pattern of reversal. Binabago ng Panginoon from silence, mga kapatid, kasi chapter 3, verse 1, silence Walang salita po ang ating Panginoon, walang prophecy. And yet, sabi ho ng banal na kasulatan, God breaks the silence. Alam niyo po ba, binreak ng silence po ng Panginoon ng 1 Samuel chapter 3, in what way? Walang word. Pagdating ng John chapter 1 verse 1, the silence was being broken by God. Ang sabi na, and the word became flesh. Yung walang pag-asa, meron na rin pag-asa. Yung walang word, naging word na today and dwelt among us, full of grace and full of truth. Amen po ba? The pattern of reversal, the rock of our salvation, the solid rock, the anointed one na makikita nyo. Lahat po yung pattern of reversal as the trajectory of the gospel of Christ are being mentioned in Hannah's prayer, the Magnificat of Hannah, the same Magnificat of Mary na ipinapakita, isinisigaw nila. There is the God of our salvation, there is the rock of our salvation, there is the anointed one is born in the name of our Lord Jesus Christ. God is good. Amen? Amen po ba? God ends the silence when the word became flesh. John chapter 1 verse 1 and in Hebrews chapter 1 verse 5. No, chapter 3 verse 1 ng 1 Samuel, silence. In chapter 1 in Hebrews, He speaks to us right now through His Son. Nakakapag-usap na. Okay? Nagsalita na ang Panginoon. The fallen priesthood were being replaced by the great high priest, person of Christ. Ibig sabihin, there is hope. Hindi po mapayag ang Diyos doon sa silence po na yan. When the silence came, the Lord break the silence by the simply making, and the Word became flesh and dwells among us, full of grace and full of truth. Yung fallen priesthood na yan, God has given us the great high priest of our life. That is Christ. The same solution God's given in 1 Samuel chapter 3, the same echoes in the New Testament, same as in the time of Samuel. Parehas na parehas. Kaya po yung trajectory ng gospel, yung power po ng gospel, doon pa lang sa chapter 2 ng 1 Samuel, sinisigaw na nila. Sinisigaw na ni Hannah na nandun na yung aking kaligtasan. Nandun na yung anointed one. And when Christ born in the manger, sabi din ni Mary, my soul magnifies the Lord. When silence comes due to sin, pinalitan po ng ating Panginoon yun. Ilagay niya yun ng praise and truth. Nagtayo siya ng isang mahusay na propeta even today. Functioning as a great high priest, the prophet of the nation, and the judge of all the nation. That is Christ. So makikita na yung gospel connections po na.
makikita nyo in the birth of Samuel, when the Lord, in 1 Samuel chapter 3, when the nations are silenced, God break that silence by simply sending word. And that word between us and among us. Story po yan, it is chosen. Ganda po lang, this is the trajectory of the gospel. Tawag po nila dyan trajectory of the gospel. Tawag po nila dyan that takes the bitterness. Ibig sabihin po ng gospel trajectory, God takes the barrenness and spiritual decline and our inability and unable to serve ourselves and bring it to Christ alone. Yung birth po ni Samuel, same as the promises are being given when Christ was born. So today, makikita po natin the silence that ends the nation, chapter 4 and chapter 5 ng Samuel, and yet hindi pa rin naman tumigil ang Diyos. Amen? God has redeemed the Ark of the Covenant, bringing back to its rightful place. The same is with us today. Siguro minsan tahimik ang Diyos sa buhay natin. Para hindi natin marinig ang Diyos. Baka minsan kailangan din natin tanongin ang sarili natin, bakit tahimik si Lord? Tama po ba? Minsan, kung bakit bumagsak ang bayan ng Israel, dahil na sa kasalanan nila. And yet, in the manifold grace of God, nariyan po lagi ang Panginoong Jesus para tayo ay patawarin at maranasan po ang masaganang biyaya mula sa Diyos. God is good. All the time, God is good. Hindi po tayo kayang iwanan ng Diyos. Whenever we sin, God is always there. Whenever we sin, tayo pinidisiplina ng Panginoon. Pero mahal tayo ng Diyos. Amen? Let's pray. Lord, marami pong salamat. Ngayon pong umaga, we are thankful. Nagpapasalamat po kami dahil sa kabila po ng kahinaan ng bayan, sa kabila po ng bumabagsak po ang bayan, Panginoon. Laging merong sigaw ng pangako, lagi po merong sigaw ng kaligtasan, laging merong paalala ang Diyos, lagi kang nagbibigay sa amin ng tagumpay sa lahat po ng katahimikan nito, Panginoon. Thank you, Lord, for breaking the silence, Panginoon, and giving us Christ, Lord. Salamat, Panginoon, for my fallen priesthood, you give us a great high priest of our life, which is Christ alone. Salamat po, Panginoon, at hindi namin kayang iligtas ang sarili namin, ikaw lang ang meron sapat na kapangyarihan sa lahat po ng bagay nito. Today, Lord, nawa maintindihan namin ang biyaya, Panginoon. Nawa maintindihan po namin when the fallen nation failed. Nariyan ka pa rin, Panginoon, to rescue. Nariyan ka pa rin para sagitin kami sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakamali. Maraming salamat sa aral na ito, sa story na ito, Panginoon. Still, we can see that there is hope and there is Christ para sa amin. Tunay nga po, Panginoon, wala po kami masabi kundi papurihan ka. Ialay sa iyo ang aming buhay, ibigay sa iyo ang lahat. Dahil ang lahat ng ito ay sa iyo lamang. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming pinakadakilang saserdote. Ikaw ang propeta, Panginoon. Na patuloy na nariyan at nagsasabi sa amin ng katotohanan. Maraming salamat po sa biyaya at kabutihan mo. Tunay o Diyos na hindi mo pinababayaan ang iyong bayan. Salamat ngayong araw na ito sa iyong lahat ng aming pasasalamat at papuri. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito pa namin panalangin, tayo magsabi ng amin. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. At binabalik ko na sa